Sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar, may isang isla na tahanan ng mahigit 600 tao. Ito ang Barangay Victory Island. Pero nitong nakalipas na mga buwan, pakiramdam ng mga residente, talunan sila. Ang populasyon daw kasi sa kanilang isla, sunod-sunod na nabawasan. Sunod-sunod daw kasi ang mga namamatay. Pag November, mayroon na naman namatay. December, 2. Tapos nung January, 4. Tapos sa buwan ng February, mayroon na naman. Tapos ngayon, mayroon. At ang itinuturo nilang rason, nag-ugat ito sa isang sumpa. Kasi yung mga namatay ng sunod-sunod, parang mga relative din sa akin. Tatakot po, baka sa sunod, maulit din. Isla isinumpa. Kung nagkataon, paano nila ito makukontra? Mula sa sentro ng bayan ng Giwan, kailangang magbangka ng 40 minutos bago marating ang isla. Tahimik ang buhay rito. Wala ring kuryente. Gumagamit lang kami ng solar paggamit sa araw-araw. Mahirap ngayon kasi gawa nga ng ulan. Dito, naabutan ng aming team ang kabubyuda lang na si Alma sa burol ng kanyang mister na si Romar na namatay nito lang March 14 dahil sa pneumonia at sakit sa puso. Nililinis ko siya ng isda na binili ko. Pagkatapos niya, sabi niya magpapahinga na ako. Natulog siya, wala na, inatake na. Si Romar na ang ika-10 residente ng isla na namatay mula lang daw nitong Oktubre. Hindi po talaga tayo. Wala siya kasi may anak pa kami. Sa pag-iikot-ikot ng aming team sa isla, nakilala nila si Esmeralda. Nitong Enero naman daw nung pumanaw ang kanyang kapatid na si Resmihilda, ang sanhi, isang hindi raw matukoy na sakit. Nagtaka kasi ang payat-payat na niya, nilalagnat siya, nahihilo, tapos nanihina siya. Tapos yung niya mata, mailalim na. Hanggang sa nagkapantal-pantal daw ang kanyang mukha, palad at katawan. Mga pantal-pantal na itim na mabibilog. Si Resmihilda, dinala raw nila sa ospital, pero Hindi kami makapasok kasi 9,000 yung hinihingi sa amin. Wala kaming pera. kaya sa albularyo na lang sila lumapit. Nasabi ng albularyo, baka may kinaaway siya na mangkukulam. Sabi ng kapatid ko, wala naman akong inaway doon sa lugar. Hanggang sa bigla na lang daw sumakit ang tiyan nito. Naisugod pa raw si Resmihilda sa ospital, pero kalaunan, binawian din ito ng buhay. Kung may pera lang ako, binagaling ko na siya. Namimiss ko nga siya kasi siya lang yung close ko. Pero hindi pa man daw nakakapagbabang luksa ang kanilang pamilya. Ang biyenan naman daw ni Esmeralda ang sunod na namatay nang dahil din sa pneumonia. Tatakot po, baka sa sunod, maulit din. Gusto ko kumpare, magdasal, yung magaling na albularyo, maano niya pagsumpa dito para wala nang mamamatay. Pag November, mayroon na naman namatay. December, 2. Tapos nung January, 4. Tapos sa buwan ng February, mayroon na naman. Tapos ngayon, mayroon. Buwan-buwan nga raw silang may inililibing. Ang problema, walang sementeryo sa isla. Kaya kinakailangan pa nilang itawid sa dagat ang mga labi ng yumao para ilagak sa sementeryo sa ibang barangay. Mahirap kasi pag transport, ganito ba, maalon. Pero totoo nga bang may sumpa? At kung meron man, saan o kanino ito nagsimula? Hati rito ang opinyon ng mga tiga-barangay Victory Island. Hindi ako naniniwala na isang sumpa itong nangyayari sa amin. Siguro sa kagustuhan na ito ng Diyos. Baka dahil yung mga ibang tao hindi na pala simba. Mga sabi-sabi lang yan, oras mo na. Kaya natakot na kami, anong gagawin namin, sino lapitan namin, na para maputol, parang sumpa nga. Pero kung si Minerva ang tatanungin, totoong may sumpa at kilala niya raw ang ugat nito. Walang iba kundi ang pinakaunang namatay bago nagkasunod-sunod ang iba pang mga pumanaw. Walang iba kundi ang kanyang manugang na si Angel.
Kwento ni Minerva, October 5 daw nung natapilok at nabagok ang ulo ng kaka-opera pa lang naman din noong si Angel. Ginoperanhin, appendix. Nalakatiya didi, pag kanya didihan katapusan na kimitan iya tiil, nahulog iya nga diyan kuan, hanlas nga balitang, naigon iya ulo. Si Angel, itinawid pa raw ng dagat para madala sa ospital, pero idineklara rin itong dead on arrival. Palagi nasa kanyang isip ng anak ko. Ako nalahiyagin irestoryahan para yadiri mingawon. Pero bakit si Angel ang pinaniniwala ang nagsimula ng sumpa? Paniniwala kasi sa kanilang lugar ang katabing lupang kinatitirikan ng bahay ni Angel. Masama. Sabi daw ng nakakatanda, dito dati may libingin ng mga bata doon sa likod. Ginagawa ng tao dito na may nagmi-miscarriage dito sa barangay na to, inililibing dyan sa gilid. Posible rin daw na kaya sunod-sunod ang mga binawian ng buhay sa isla dahil si Angel 3 beses na ibinurol sa magkakaibang lugar. Ang katunga din niya paglamay, mga 4 days so ganito. Tapos dito naman 4 days naman. Katapos naman hadto anong paglamay, dito na ilubong ha, Salcido. Masama kuno yun, sabi ng mga nakakatanda. Baka daw may mangyari na may sumunod pa. Ang mga residente tuloy, kanya-kanyang diskarte ngayon para labanan ang di umano sumpa. Sabi nila, baka daw yung birhen dapat ipoprosesyon. Ginawa naman namin from January 22, 28, 29, 4 pa ang namatay. Madalay nasa, ba't kitadalay nasa, hindi kita... Ang pare naman pumupunta dito, nagmimisa every month. Sa isang buwan nga, minsan 3. Nitong Sabado, ang mister ni Alma na si Romar, inihatid na sa huli nitong hantungan. Minabuti na rin ni Minerva na pabendisyonan ang bahay ng yumaong manugang na si Angel. Ginawa natin yung blessing para sa namatay at ipinapaubaya natin sila sa pagmamahal ng Diyos. So sinasabihan ko sila na hindi kayang gawin ng Diyos ang pagsumpa sa inyo. Siya ang Diyos ng pagmamahal. Palalimin niyo pa yung pananampalataya niyo sa Diyos. Yung causes of death. Yung 4 is previously admitted na sila sa hospital. So may mga histories na sila ng sakit. Hindi naman natin sasabihin foreseeable and possible. Nagkataon, nagkasunod-sunod. Sana kunin yung opportunity na sabihin sa kanila kung ano yung problema. And then kung may mga nararamdaman, huwag natin nangantayin na maging grabe. Na pumunta ng doktor para matugunan kung ano man ang problema ng katawan natin. Maaari din kasi yung mga tao na ito is maghanap sila ng mga posibleng tao na sisihin baka sila ay nagdadala ng sumpa. Kung ang tao is lubos na naniniwala sa sumpa, nagiging hadlang siya upang suriin yung buong sitwasyon. Bakit kaya maraming nagkakasakit sa islang ito? Maaari na may problema sa malinis na tubig, hindi sapat ang nutrisyon na natatanggap nila. Yung panawagan ko lang po, matulong kami dito sa mga parang medical mission, bigyan kaming gamot. Yung aming plan, specifically po sa medical, is to provide additional transportation facilities na makakatulong sa kanila na mas mapabilis yung transport nila kung meron silang health emergency. Sa mga taga-Victory po, hindi po tayo dapat mag-alala since back up naman po siya ng mga data po na natural causes po talaga yung ikinamatay ng ating constituents. Hindi na ako natatakot dito sa bahay. Baka naputo na ang sumpa dito. Nagluluksa man ngayon ang mga tiga Victory Island na nanalangin silang ang kanilang mga hinaing mapagtuunan ng mga kinauukulan para mapagtagumpayan nila ang pinakamatindi nilang kalaban, ang sumpa ng kahirapan.